Ama naming Yahuwah, dakila naming Diyos, purihin at sambahin ka po sa iyong kaitaasan. Maraming maraming salamat po sa iyo, O Aba, sapagkat napakabuti mo sa aming buhay. Patuloy mong itinatawid kami sa araw-araw. Pinagpapala ng buhay at lakas upang kami makapagpatuloy sa tungkulin naming maglingkod, sambahin ang iyong banal na pangalan. Kaya naririto kaming muli na iyong mga anak, O Aba. Tuloy kaming nakikiusap na muli kaming samahan sa aming mga pagtitipon, iparanas ang iyong presensya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo, sapagkat dyan po kami lumalakas. Ito lamang ang aming inaasahan sa buhay namin, ang ikaw ay aming maranasan kasama namin sa aming mga paglalakbay. Aba, alam mo po at kilala mo ang bawat isa sa amin. Kita mo ang aming mga pagkukulang. Kaya kami humihingi muli ng awa. Patawarin mo kung minsan nabibigo namin ang mga inaasahan mo sa amin. Nadudulutan ka namin ng hapis. Kaya po, Aba, turuan mo kami ng dalisay na pag-ibig. Turuan kami ng tapat na puso na laging sumusunod sa iyong katuwiran. Na lagi kaming nagpapatuloy sa paggawa ng mga kabanalan upang madulutan ka lagi namin ng iba yung kapurihan. Halikang muli po sa iyong mga alipin sa bawat sambahayang natitipon ngayon. Naglapit na sila ng kanilang pangangailangan. Tuli mo sana silang tulungan, O Aba. Biyaan ng mga kailangan, basbasan ng bawat sambahayan, ipagkaloob po ang mga kagalingan sa aming mga taglay na karamdaman upang walang anumang makahadlang sa aming mga ginagawang paglilingkod po sa iyo. Panginoon na aming Yahusya, sinasamba at pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang aming huwaran sa buhay namin. Ikaw lagi ang aming susundin. Aalalahanin namin lagi ang iyong mga katangian. Kaya nakikiusap kami, Panginoon. Turuan mo kami na ito ang lagi naming mais sa buhay. Lagi naming magawa sa buhay namin. Upang kami maging karapat-dapat sa iyo po at sa ating dakilang Aba. Pakipamagitan lagi ang aming panalangin, ang aming mga karaingan, at mapatawad kami sa marami naming mga kasalanan. Pakibasbasan po, Aba, muli ang aming mga isinimpang handog, basbasan ang mga kabuhayan ng iyong mga alipin, tulad na dumalo yung mga pagpapalang kailangan, kapamuhay kami at makapaglingkod ng naayon lagi sa iyong katuwiran. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Yahusya. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Purihin at sambahin muli ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya. Muli tayong tinipon para mag-aral po ng mga dalisay na katotohanan.
Isa na po siguro mga kapatid, ang kapansin-pansin sa panahon po natin ngayon, lalo na po sa social media, makikita po natin na napakaraming mga tao ang nagbabahagi, nangangaral ng mga salita ng Diyos. At yan naman po ay mabuting gawain. Makikita rin po natin na napakarami mga nag-uusbungan ng mga pangkati ng relihiyon ngayon. At ano po yung iniaalok nila sa mga tao? Di po ba't ang banal na kasulatan? Subalit, nalalaman po natin na hindi naman po lahat ng nangangaral, nagbabahagi ng mga salita ng Diyos ay may mabuting layunin. O sa ibang salita, hindi po ang lahat na nagsasalita ng kasulatan ay nakaugat sa pag-ibig. Dahil alam po natin na mayroong mga tao na kaya lamang nagsasalita, nagbabahagi ng mga kasulatan, ay dahil lamang sa kanilang pansariling hangarin. Gusto lamang nila makapamansamantala ng kanilang mga nasasakupan. Gusto lamang makalikom ng mga salapi mula sa tao. Yung iba naman ay nais lamang nila magkaroon ng kapangyarihan para makontrol nila yung tao, para mapasunod sa gusto nilang ipagawa sa mga tao. At yung iba naman ay ginagamit o nagsasalita ng mga kautusan para lamang po manlinlang ng tao. Ginagamit ang salita para baluktutin ang salita po ng Diyos. At marami po tayo nakikita mga ganyan ngayon sa panahon po natin ngayon. At isa pa po sa dahilan o isa pang layunin ng iba, kaya lamang sila nagsasalita ng kasulatan ay para itanyag ang mga sarili, para lamang maipakita na may mas higit silang nalalaman patungkol sa banal na kasulatan. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusya at Panginoong Yahuwah, hindi po dapat masumpungan ang mga bagay na ito sa ating buhay. Sapagkat tayo ay magpapatuloy lamang sa pagtuturo at magsasalita ng mga banal na kasulatan, akay lamang po ng pag-ibig. Sa unang banda mga kapatid, ano po ba ang dahilan kung bakit tayo inuutusan na ipangalat ang mga salita ng Diyos? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa dito po sa Mateo 28, 18 hanggang 20. Lumapit sa kanila si Yahusha at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ano po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo inuutusan na magpalaganap ng salita ng Panginoong Yahuwah o ng banal na kasulatan para po gawing tagasunod ng Panginoong Yahusha ang iba't ibang lahi po ng mga tao. Paano po natin gagawin ang ipinag-uutos na yan ng ating Panginoong Yahusha? Kapag tinuruan po natin silang sumunod sa kautusan at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Makakaya po ba nating magawa itong gawain ito na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos? Kung sa ganang ating sarili po, hindi po natin makakaya. Pero dahil pinagkalooban po tayo ng Espiritu Santo, magagawa po natin ang tungkulin na yan na ipangalat ang mga salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, ang sabi ng Panginoong Yahusha sa atin, lagi nyo akong kasama. Kaya tiyak po na magagawa natin ang tungkuling maipalaganap ang mga kautusan sa pamamagitan po ng pagsasalita natin ng kautusan o ng katotohanan. Paano po ngayon? Paano tayo ngayon magiging mabisa sa pagsasalita ng kautusan o ng katotohanan? Na ito po ang isang tunay na kahayagan na taglay talaga natin ang Espiritu Santo. Pakinggan naman natin po ang nakasulat dito po sa Efeso sa 4 at 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga silaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatwid bagay, si Kristo. Paano tayo magiging mabisa sa ating pong pagsasalita, mga kapatid? Kapag atin pong nilakipan ng pag-ibig.
Uulitin po natin mga kapatid. Kinakailangan po ng pag-ibig. Kasi minsan po, kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, mga kapatid, opo, alam naman natin na kinakailangan ng pag-ibig. Opo, nalalaman natin yung kahalagahan po ng pag-ibig. Pero minsan, humahanggan na lamang po na alam nga lamang po natin. Minsan hindi natin nai-apply sa ating buhay, sa ating pag-iisip at maging sa ating mga pagsasalita. Kaya mga kapatid, wag po nating babaliwalain ang kahalagahan po ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, ito po ang pundasyon ng lahat ng mga bagay. Diyan po nakasentro ang banal kasulatan. At alalahanin din po natin nang dahil po sa pag-ibig ay nilikha tayong lahat ng Panginoong Yahuwah. At tayo po ay pinapaging dapat. Kahit hindi naman po tayo karapat-dapat. Kaya marapat lamang po na tayo ay mamuhay sa pag-ibig. Sapagkat dyan din po sa pag-ibig na yan po ang pundasyon ng mabisang pagsasalita ng kautusan. Ano daw po ang magiging bunga kapag nagsalita tayo na may pag-ibig? Ang sabi po ng Biblia, mangagsi silaki sa lahat ng mga bagay. O sa ibang salita, lalago at titibay po ang ating pananampalataya. Ano po ang mapatutunayan niyan? Mapatutunayan po niyan, tayo bilang katawan ay matibay na nakaugnay sa ating Pangulo na ating Panginoong Yahusha. Na sa pamamagitan po ng pagsasalita natin ng may pag-ibig ay naipapakita po natin ang karakter ng Panginoong Yahusha. Na irirepresenta po natin ang Panginoong Yahusha sa mga tao. Ano po ba ang isang paraan ng pagpapakita po ng pag-ibig? Na ito po ang siyang dapat na mag-udyok sa atin sa pagpamamahagi ng mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang sagot dito po sa Marcos 6:32 hanggang 34. At nagsiyaon silang nanga sa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pag-alis. At sila'y nangakilala ng marami at para-parang nagsisitakbo, nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan at nangaunang nagsirating pa kaysa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahayag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. Ang tagpong ito po na ating binasa, mga mahal na kapatid, ito po ay noong ang Panginoong Yahusha, inutusan niya po yung kanyang mga alagad na mangaral sa mga bayan-bayan at sila po ay pinagkalooban din po ng kapangyarihan para magpalayas po ng mga masasamang espiritu. At matapos po na sila ay magawa yung pinag-uutos sa kanila, bumalik sila sa Panginoong Yahusha. Nag-report po sila ng kanilang mga ginawa. Pero dahil nga po alam ng Panginoong Yahusha, ng mga tao lang, ang mga alagad niya, napapagod din. Kaya inanyayahan niya sila na pumunta sa isang lugar para po sila ay makapagpahinga. Dahil nga po yung mga tao doon namangha doon sa ginawa nila ng mga pagpapagaling ng mga yung mga pagtulong, yung pagpapalayas ng mga masamang espiritu. Kaya po sila nagsisunod sila sa Panginoong Yahusha. At ang sabi nga po dito, nauna pa sila doon sa kanilang pupuntahan. Kaya makikita po natin na talagang ganun na lamang yung pananabik po ng mga tao. Kaya ano po ang naramdaman ng Panginoong Yahusha nung nakita niya yung napakarami pong tao? Siya po ay nahabag. Bakit na po siya nahabag, mga mahal na kapatid? Sapagkat sila'y para po mga tupa na walang pastor. Isipin niyo mga kapatid, oras na po sana ng pamamahin ngayon ng Panginoong Yahusha at para mapag-isa kasama mga alagad. Pero naghari pa rin po sa kanya yung kahabagan. Ito po ang isang paraan ng pagpapakita po ng pag-ibig. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoong Yahusha? Dahil po doon sa kahabagan niya sa mga tao. Kung sabi ng Biblia, nagpasimula na siyang magturo o magsalita ng maraming bagay.
Napansin niyo po ba mga kapatid? Yung isa pang katangian dito ng Panginoong Yehusha, bukod po sa kanyang kahabagan, siya po ay nagpakita rin po ng napakahabang pasensya sa mga tao. At tayo po kaya mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Dahil kung minsan, kung magiging totoo muli tayo sa ating mga sarili, napakaiksi ng ating pasensya po sa mga tao. Pero ang Panginoong Yahusha, hindi po ganon. Isipin nyo, pwede naman niyang sabihin sa mga tao, baka naman po pwedeng sa isang araw na lang kayo pumunta para makapagpahinga muna kami. Hindi po. Nag-udyok pa rin sa kanya para magturo ay yung kanyang kahabagan sa tao para po sila ay maituwid. Kaya makikita po natin dito talaga yung kahalagahan po ng kahabagan at pag-ibig para po sa pagsasalita ng kasulatan. Dahil kung hindi po natin mailakip ang pag-ibig sa ating mga pagsasalita, alam niyo po ba mga kapatid, kung saan tayo maihahalin tulad? Pakinggan niyo itong mabuti mga kapatid na nakasulat sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Sanda po tayo maihahalin tulad kapag tayo nagsalita ng walang pag-ibig? Ang sabi po ng Biblia ay para tayong mga tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung babasahin po natin ito sa English translation mga kapatid, ito po ay yung gong at saka yung cymbals. Nakakita na po ba kayo mga kapatid ng gong at cymbals? Ito po kasing gong at saka cymbals, ito po ay common noon sa panahon ng mga apostol. Sapagkat ito po ay ginagamit ng mga Griego, Romano sa kanilang mga ritual sa pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naiintindihan po ng mga kausap dito ni Apostol Pablo yung kanyang sinasabi. Ano po ba ang gustong iparating dito ni Apostol Pablo? Ito po, ano po ba yung mapapansin natin kapag pinatunog natin itong gong tsaka cymbals, mga kapatid? Di po ba napakalagong, napakalakas po ng dating? Diba? Agaw atensyon, kung tutusin. Pero ang tanong, ito mga kapatid, masarap po ba sa pandinig? Hindi po eh. Kumisan nga po, nakakarindi. Dahil ito pong gong at cymbals, saka lamang po natin ma-appreciate ang tunog nito kapag sinaliwan po natin ng ibang musical instruments. Doon pa lang natin siya ma-appreciate. Ganon din po tayo mga kapatid sa ating pagsasalita. Hindi po sapat na nagsalita lamang tayo. Kailangan po sinasaliwan ng pag-ibig para po ma-appreciate yung ating mga sinasabi. Para maging may kabuluhan yung ating pong sinasabi. Kaya nga ano po sabi sa atin ng Biblia? Kahit pa marunong tayo magsalita ng wika ng anghel, ano pa, kahit malaman pa natin lahat ng hiwaga at kaalaman, at kahit tumutulong man tayo sa mga duka o nagkakawang gawa, pero kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat po ng yan. Ang sabi nga sa atin, parang batingaw na umaalingaw-ngaw. Gusto lamang po tayo sa ingay. Kaya wala pong kasaysayan ang lahat ng ating pong sinasabi. Kaya ano pong dapat natin matutunan dito mga kapatid? Hindi po sapat na marurunong lang tayo. Hindi sapat na marami tayong nalalaman sa banal na kasulatan. Ang kinakailangan po ay nilalakipan natin ng pag-ibig ang ating pong mga pagsasalita. Ngayon, paano po natin masasabi na taglay talaga natin ang pag-ibig sa ating mga pagsasalita ng kautusan? Na ito po ang siyang unang dapat nating magawa sa buhay natin para mailakip ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Pilipos 2, 3 hanggang 4.
ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isang pag-ibig na mangagkaisa ng akala, at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ano mga kapatid? Ang mahalagang dapat muna nating magawa para matutunan po nating mailakip ang pag-ibig sa ating mga pagsasalita ng kautusan, dapat po ay matuto tayong magpakumbaba. Ano po ang kasalungat ng kapakumbabaan? Di po ba kahambugan, kayabangan? Alam natin, ayaw na ayaw po ng Panginoong Yahuwah ang mga taong ganyan, mga kapatid. Ano po ba ang kahalagahan ng kapakumbabaan sa pagsasalita ng kasulatan? Bukod po sa maging epektibo ang ating ginagawang pagsasalita, na ipapakita po natin na tayo po ay nagtitiwala lamang sa Panginoong Yahuwah at hindi po sa ating mga sarili. Ipaano daw po natin na ipakikita ang kapakumbabaan? Ang sabi po ng Biblia, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Sa ibang salita, huwag nating isipin na mas marunong o mas magaling tayo sa ibang tao. Dapat po matutunan natin na tayo ay nakikinig din sa iba, matuto sa iba, maging open-minded po tayo. Dahil ang totoo, mga kapatid, wala naman po sa atin ang may alam ng lahat ng katotohanan. Maaaring may mga bagay na nalalaman tayo na hindi nalalaman ng iba, o meron silang nalalaman na hindi natin nalalaman. Opo, mabuti na maging masigasig tayo, matapang tayo sa paghahayag ng mga kautusan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, kahit kailan hindi natin pwedeng ipilit yan sa tao. Opo, kailangan natin magsalita, magagawa, magpatuloy lamang po tayo. At ano lamang ang magagawa natin? Magpatuloy lamang tayo sa pagsasalita ng kautusan, taglay-taglay po ang pag-ibig, ang kapakumbabaan, at ang kahabagan sa sa lahat ng mga tao. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Sa pagpapatuloy pa rin po, mga kapatid, ng ating pag-aaral, kapag ka po ating ibinabahagi ang mga salita ng Diyos, mayroon po tayong isang prinsipyong sinusunod. Ano po ang prinsipyong yan, mga kapatid? Nakasulat po sa aklat ng Roma 14:1 hanggang 14 hanggang 4. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Ano po yung ating prinsipyong sinusunod kapag ka po ibinabahagi natin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi po tayo dapat humatol sa iba o laitin at hamakin man sila. Bakit po?
sapagkat hindi lahat ay may matibay na pananampalataya. Ang iba ay mahina at hindi agad matatanggap yung ating mga sasabihin, mga kapatid. Sa madaling salita po, bawat tao ay unique, nagtataglay ng kakaibang pagtanggap sa ating mga sinasalita sa kanila. Kakaiba ang pananaw sa mga bagay-bagay, kakaibang pangunawa. Kaya kung atin mang ibinabahagi sa kanila, mga kapatid, ang ating paniniwala, hindi naman natin dapat kundinahin sila o ipagpilitan natin na sila'y maniwala sa atin o magbago sila ng pananaw. Paano po ang dapat nating maging pagtrato sa kanila, mga kapatid? Tanggapin natin kung iba ang kanilang paniwala. Sinatawag na uh, without admitting, tatanggapin natin yung kanilang sinasabi na hindi kailangan ang argumentong mauuwi lang sa away. Imbes na kumbinsihin natin, mga kapatid, halimbawa sila sa ating paniniwala na kanilang tinatanggihan dahil hindi pa panahon siguro, buong galang nating kilalanin ang ating pagkakaiba at lumapit tayo sa kanila na may malawak na pag-unawa at paggalang sa halip na paghatol o kaya ay pagkondena sa kanila. Sundin natin ang ginawang halimbawa ng ating hari na si Yahusya. Hindi niya ipinilit ang turo, kundi ipinahayag niya ang mensahe sa paraang nag-aanyaya siya ng personal na sagot. Ano po ang dapat nating asahan, mga kapatid, kapag ating ipinahahayag ang salita sa paraang ginawa ng ating Panginoong Yahusya upang hindi tayo panghinaan ng loob? Nakasulat po ito sa Juan 6, mga talatang 60 hanggang 66. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Datapwat pagkaalam ni Yahusya sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Yahusya buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ang tanong natin, mga kapatid, ano ang isang bagay na dapat nating asahan kapag ating ipinapahayag ang salita? Pinahahayag natin sa paraang ginawa ng ating Panginoong Yahusya para wag po tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Asahan na natin na magkakaroon po ng bulong-bulungan tungkol sa aral. At ang iba ay anong gagawin? Yung iba tatalikod. Mga kapatid, kung may bulong-bulungan noon, kahit na ang Panginoong Yahusya pa yung nangaral, di mas lalo na ngayon.
Bakit po nagbubulong-bulungan ang mga tao sa kanyang turo? Sabi nila, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Hindi nila matanggap yung turo, mga kapatid. Ano po ba yung turo na uusapan dito, yung topic dito sa talatang ito? Yung pong turo tungkol sa pagkain ng kanyang laman at ang pag-inom ng kanyang dugo. Bakit kaya hindi nila ito maunawaan? Hindi po kasi nila makita yung spiritual na kahalagahan o spiritual significance nung kanyang mga sinasabi. At nasasaktan sila dahil sa uri ng pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua na para sa kanila ay masyadong radikal. Sabi po kasi doon sa ang tinuturo kasi po ng Panginoong Yahushua, ang binabanggit, binasa natin talatang 60, nagsimula tayo. Kung babasahin po natin yung talatang 55, ang sabi doon, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Mahirap talagang maunawaan para sa kanila, maunawaan yun, mga kapatid. Ang sabi pa sa talatang 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Lalong hindi maunawaan, ano po? Sabi dun sa talatang 52, nagbubulong-bulungan yung mga Hudyo, sabi nila, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Nahirap talagang maunawaan kayo, nagbulong-bulungan sila. Kung minsan po kapag ang turo ay masyado ng malalim, hindi na maarok ng pangunawa ng tao dahil ayaw naman niyang magsaliksik, ayaw niya magsuri. Ano na lang yung kanilang ginagawa? Wala. Tatanggihan na lang nila basta yung turo. Ayaw nilang pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kontento na sila kung ano ang kanilang nalalaman kahit mali. Alam po ba ng ating Panginoong Yahushua na ang marami sa kanila ay hindi tatanggapin ang aral? Opo, sapagkat alam din niya na yun lamang mga pinapaging dapat ng Ama ang makakaalam ng kanyang mga salita. Ang sabi sa talatang 44, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Alam po ng ating Panginoong Yahushua na maraming tatanggi, maraming tatalikod, maraming bulong-bulungan, talagang hindi lahat ay tatanggapin ang kanyang itinuturo. Magtataka pa po ba tayo, mga kapatid, kung ngayon sa ating panahon ay maraming tao pa rin ang hindi interesadong makaalam ng katotohanan. Ang totoo nga, mas gusto pa nilang makapakinig ng mga kasinungalingan eh. Yung mga kasinungalingan na kapag sinasabi, para bang totoong totoo. Pero, mga kapatid, hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Sa panahon natin ngayon, halimbawa, tayo ay nangangaral. Ginagamit tayong kasangkapan ng ating Ama sa pangangaral. Nakakita tayo o encounter tayo nung nagbubulong-bulungan, ayaw tanggapin yung ating mga sinasabi. Dahilan po ba yun para tayo ay panghinaan ng loob? Hindi po. Dahilan pa ngayon upang tayo ay magpursige. Magpapatuloy tayo, pag tayo magpupursige, magpapatuloy tayo sa paghahayag ng mga aral ng Diyos, magpapakatatag tayo kahit patanggihan nila ang ating sinasabi, tulad na lang ng ginawang di pagtanggap ng mga salita ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Yahushua na ating gawin kapag hindi nila tayo lubos na pinakinggan? Aklat po ng Mateo 10, talatang 14 hanggang 15.
At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. Ano po yung tinuro ng ating Panginoong Yahusya na ating gawin kapag hindi nila tayo lubos na pinakinggan? Ang sabi ay iwan ang tahanan o bayang iyon at ipagpag natin ang alabok ng ating mga paa. Ano po ang kahulugan nito, mga kapatid? Ibig lang pong sabihin, magpatuloy lang tayo. Move on, ika nga. Nagawa na natin ang ating tungkulin, si Yahuwah na ang bahala sa kanila. Hindi natin kailangang ipilit sa kanila ang ating ipinahahayag, kundi ituon natin ang ating pagsisikap doon sa mga taong may interes, bukas ang puso na tumanggap ng katotohanan. Ano naman ang kahulugan ng ipagpag natin ang alabok ng ating mga paa? Ang ipinahihiwatig po nito ay dahil nga nagawa na natin ang ating dapat gawin, sila na yung mananagot sa ginawa nilang pagtanggi sa mga aral. Ang sabi nga sa Biblia, hindi naman tayo ang kanilang tinanggihan, kundi ang Diyos. Ipapagpag natin ang alabok ng ating mga paa upang iwan natin sa kanila kung anumang dumi ang kumapit sa ating mga paa dahil sa ginawa nilang di pagtanggap sa mga aral po ng Diyos. Ang sabi ay higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang iyon. Nakakakilabot. Paano pa rin po tayo, mga kapatid, makapagpapakita ng pag-ibig, pagpapakumbaba, o maging mapagpaumanhin kung may mga taong nagtatanong lang para mang-inis o may masamang hangarin? Pakinggan po natin ang nakasulat sa unang Pedro 3:15 hanggang 16. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo, at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong natin ay papaano po tayo makapagpapakita ng pag-ibig at pagpapakumbaba, maging mapagpaumanhin kung may mga taong nagtatanong lang para lang manginis o mayroong tinatawag na hidden agenda. Ang sabi po sa ating binasa, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat tayong maging mahinahon, magalang sa mga ganitong mga tao na ayaw tumanggap ng tunay na aral, lalo na yung may mga hangaring hindi maganda, hindi mabuti. Pero alam natin na minsan ay mahirap magpakahinahon at magalang sa mga taong may ibang agenda. Subalit kung mahirap po, wala tayong magagawa kundi magtiis, mga kapatid. Kung tayo ay magagalit sa mga ganitong tao, hindi natin mapaparangalan si Kristo na ating hari. Ang sabi sa ating binasa, maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating gantihin ng masama ang masama. Ang ating best defense ay yung katotohanan na ating sinasalita. Hindi natin sila kailangang ipahiya
dahil sila mismo mapapahiya sila kapag kanilang napagtanto na ang katotohanan pala yung kanilang tinatanggihan. Sila mismo mapapahiya sila sa kanilang mga sarili. Sundin natin ang halimbawa ng ating Panginoong Yahusya kapag ka mga Paresiyo ang kanyang kausap. Kapag ka po mga Paresiyo ang kanyang kausap, hindi man siya lubos na nagpapakita ng habag sa kanila, pero sa kanyang pakikipagtalastasan po sa kanila, lagi siyang nag-aanyaya ng isang makabuluhang usapan na ang pinahihiwatig ay pagpapakita ng habag doon sa mga handang maging bukas ang kanilang puso sa pagtanggap ng kanyang mga salita. Paano magiging makabuluhan ang ating pakikipag-usap sa mga tao, mga kapatid? Tulad po ng nasusulat, dapat lagi anya kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong. Paano tayo magiging handa? Dapat alam natin ang tamang sagot sa tanong. Ibig sabihin, ay talagang kailangan tayong mag-aral. Pag-aralan natin ang kasulatan. Dito po mga kapatid, sa ating pinag-aaralang ito, hindi natin ibig na makasakit ng damdamin ng iba, ng ating kapwa. Nais lamang nating ibahagi ang mga aral ng ating Amang Yahuwah upang mabuksan ang kanilang isipan, magsisi, upang sila man ay magkaroon ng kaugnayan sa ating Ama. Nagkakaroon lamang ng pagdaramdam. Di ba pag nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng pagdaramdam, nasasaktan ang damdamin ng iba, nasasaktan lamang po ang damdamin dahil sa hindi pagtanggap sa katotohanan. Hindi maiwan yung kinaugalian o kinamulatan. Hindi ang turo ng Diyos ang pinagmumulan ng pagdaramdam, kundi yung hindi pagtanggap sa turo. Ano po ang pagpapala kung ang ating buhay ay nag-uugat sa pag-ibig? Mga huling talata po, mga kapatid, na ating babasahin. Efeso 3:17-19. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ano po ang pagpapala kung ang ating buhay ay nag-uugat sa pag-ibig? Ang binasa po natin, mga kapatid, ay panalangin ni Apostol Pablo na si Kristo ay manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, na kung tayo anya ay mag-uugat sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas ng lahat, pati ng mga banal, kung ano ang luwang, ang haba, ang taas, lalim ng pag-ibig ng ating Panginoong Yahusya. Ang pag-ibig na yan ay hindi masayod ng kaalaman. Kapag nangyari ito, tayo anya ay mapupuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ano lamang ang ibig sabihin? Ito po yung kasakdalan. Tayo'y magiging sakdal. Kaya mga kapatid, ibinabahagi natin ang mga salita ng Diyos sa ating kapwa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na magdadala sa mga tao kay Yahuwah at kay Yahusya. Lagi po nating pakatandaan na ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito ay hindi upang hikayatin ang tao
na sumama sa atin o tanggapin ang ating pananampalataya. Ginagawa natin ito upang ilapit natin ang mga tao kay Yahusha. Hindi po tayo nagbubuhat ng ating sariling bangko o naghahanap tayo ng sarili nating kapurihan. Hindi rin natin hangad na magparami. Ginagawa natin ito sapagkat napakarami pang tao ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Hindi pa lubos na nauunawaan ang ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yahusha upang tayo ay maligtas. Sinabi ng kapatid natin kanina, mapapansin natin sa social media, napakarami talagang nangangaral. Napakarami. Pero nakararating po kaya yung mga itinuturong yun sa mga tao, doon sa mga dapat na makarinig? O kaya sinusuri kaya ng mga tao yung mga tinuturong yun? Hindi natin alam. Marami pa ang hindi matalastas. Sabi nga sa ating binasa, marami pa yung hindi natatalastas kung ano ang luwang, haba, taas at lalim ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Yahusha. Mga kapatid, sa atin pong mga balikat, nakaatang ang pananagutang ito na ihayag sa kanila ang lahat. At sa paraan ng paghahayag, mga kapatid, tayo po ay nag-uugat sa pag-ibig. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kami ay nilalang mo, akay ng pag-ibig. Ikaw din, o Aba, ang aming Ama na laging nagmamalasakit sa amin. Salamat po ng maraming marami sapagkat nakabilang kami sa iyong mga tinawag, sa iyong mga ibinukod. Kami na tumanggap ng iyong mga aral, idinadalangin po namin na sana po kapag kami ay ginagamit mong kasangkapan upang maihayag ang iyong kalooban, ang iyong mga aral, ang iyong turo sa maraming mga tao, sana po, Ama, lakipan mo kami ng karunungan, lakipan mo ng bisa at kapangyarihan ang aming mga ginagawang paghahayag nang upang sa gadon marami pang tao ang makaalam ng pag-ibig mo, ng kalooban mo, kung papaanong nais mo na ang lahat ng tao ay maligtas. Ama, kapag kami po ay nagpapahayag na, likhaan mo kami ng pusong puspos ng pag-ibig. Maipagmalasakit namin ang aming kapwa. Ang ilan sa kanila ay amin pong mga mahal sa buhay. Ang aming mga kapatid sa laman, mga kamag-anak, mga kaibigan. Ang marami sa kanila ay nahulog sa maling paniniwala na nauwi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ama, kailangan din namang kilusin ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pangunawa. Gamitin mo kaming abang kasangkapan mo po, Ama, nang upang sa ganon maibahagi namin ang aming tinanggap mula sa iyo. Tinanggap namin mula sa aming Panginoong Yahusha upang nang sa ganon marami pang mga tao ang luluwalhati, sasamba sa iyong banal na pangalang Yahuwah. Panginoon naming Yahusha, salamat po ng marami, Panginoon. Sinasamba ka namin.
para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Ama. Nawa, gawitin mo kaming kasangkapan, Panginoon. Lakipan mo rin kami ng karunungan at kapangyarihan nang upang sa ganon maging mabisa ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat ng aming gagawin, lahat nawa ay nag-uugat sa pag-ibig. Sumasampalataya po kami, Ama. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat po ay amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Espiritu Santo sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron po lang isang paalala. Sa araw po ng next week, next Saturday po, magsasagawa tayo ng open forum via Zoom. Ito po ay pagkakataon para kayo ay makapagtanong. Meron po tayong konting lektura, tapos pagkatapos meron po tayong open forum para matanong po ninyo ang inyong mga tanong ukol po sa ating sinasampalatayanan. June 1st, 2024, 4 p.m. po Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Halina't kay Yahusya'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.